Dito tayo, dumako ho tayo. No? Kay Inday Sara Duterte, dadanak ang dugo sa impeachment? Totoo ba? Kasi yun ang pagkakaintindi ko dito eh. VP Sara on impeachment trial, I want a bloodbath. Ano kaya ang ibig sabihin ni Inday Sara Duterte, mga bossing dito? Kasi pagkakaintindi ko, ganun eh. Ano po? O hindi kaya dadaan tayo, pwede namang gamitin, dadaan tayo sa butas ng karayom pag pinag-usapan natin itong impeachment na ito o ganito o ganyan. Pero nakikita ko ho, mga bossing, talagang luluha ang mga DDS dito. Kahit na po sabihin nila, no? Kahit po ang sabihin nila, mga kababayan, ako number game yan. Number game! Yaang impeachment na yan. Mas madami yung senador na mga kaibigan ni Inday Sara Duterte. Biruin nyo, pumapayag kayo ng ganon. No? Yung mga DDS pumapayag na ganon. Mas madaming kaibigan si Inday Sara Duterte. Di kayo sure kay Bongo. Di ba? Mas madaming mga kaibigan ang mga Duterte diyan sa Senado. Kaya hindi nila i-impeach si Inday Sara Duterte. Biruin nyo pumapayag ang DDS ng ganon. Di ba? Okay lang, hindi namin malaman kung saan napunta yung pondo. Wag lang ma-impeach yung aming vice-presidente. Yun po kasi pagkakaintindi ko doon sa logic nila, mga kababayan. Madami ang kaibigan ng dating Pangulo at ni Inday Sara dyan. Hindi ma-impeach yan. Kaya hindi na-impeach. Dahil po madami ang kaibigan doon sa Senado. Hindi po nasagot o hindi masasagot yung ninakaw ba o hindi? May pagpapatay ba o hindi? Di ba? Ngayon, kung iintindihan nating maigi, mga bossing, parang puro na lang po patayan, parang puro na lang po ganito. Kalagim-lagim yung mga sinasabi ho nila. Di po ba? Kung babalikan natin yung dating panahon ng dating Pangulong Duterte, nung siya ay nakaupo doon, grabe yun. 20,000 to 30,000 di umano ang mga namatay, mga bossing. Di po ba? Sabi ni Ginger Cat, kailangan ng buwagin ng Senado dahil masyado na itong corrupted. Puro ganyan na lang po ba? Ano ba to? Kumbaga, nagsasalita siya ng ganito para yung mga senador na nandoon kabahan, matakot sa mga Duterte at kailangan ang maging boto wag nyo kong i-impeach. Kasi ganito ang mangyayari. Di po ba? May milyon na sila sa loob ng 3 years na pagiging senador. Sahod lang nila 300K per month, sabi. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Ibig sabihin, 3 milyon per year sa sahod, no? Ilang taon to? 3 million times 6, 18 million. Tapos si Villar, bilyon ang ginastos sa kampanya. Si Amy Marcos, bilyon din ang ginastos. Laki ano? Kumbaga, negative pa, lugi pa. Ano? 300, magkano? 300 plus ang sweldo. Hindi, 4 pala. Sorry, 4 na milyon. Nagkamali ako kasi 12 buwan. 4 na milyon. 4 na milyon kada taon. Multiply mo sa 6, 24 milyon. Tapos ang gastos, 1 bilyon. Bilyon. Di po ba, mga kababayan? Ang 1 milyon ngayon, madali na lang uubusin. Mga bossing. Pero lalagpas yan ng 3 million after 3 years. So, di ba?
Hindi ko alam kung eto pong pagsasalita ng Vice Presidente nito, kumbaga, mga tug kayo doon sa inyong magiging doon sa inyong magiging hatol sa aking impeachment. Kasi baka ganito ang mangyari sa atin o sa inyo. Para sa akin, parang may chilling effect po doon sa mga senador, mga bossing. Kung gano'n naman po ang kanilang gagawin, mga kababayan, at boboto sila dahil kinabahan sila, no match pala sila sa Congress. Mga bahag pala ang buntot nila. No? Dahil po ang Congress, mga kababayan, nakita naman po natin, kumpletos, rekados, yung kanilang mga ebidensya at yung kanilang mga pag-iimbestiga. Inilaban nila to. Di ba? Tapos doon sa Congress, pag-akyat sa Congress, pag-akyat sa Senado, hindi na impeach kasi natakot lang pala sila kay Inday Sara Duterte. Kawawa na lang. Sabi ni Purple Heart, gano'n na lang ba takutan? Ayaw umalis sa pagka-BP kahit na magnakaw siya paulit-ulit at bastusin ang gobyerno? BP pa lang siya ngayon. Then paano pa pag naging presidente? Baka extension ni Xi Jinping ang Pilipinas, mga kababayan. Anyway, tapos na eleksyon, mga bossing. Ngayon, ito yung sinasabi ko, pabungad pa lang natin, mga kababayan, pambungad pa lang ho natin, sinasabi natin, ito na yung masasarap na mga panahon na mag-vlog, mag-live. No? Yung mga talunan, babardagulin mo, makikita mo, mga nag-aaway, mga nagsisisihan, ito na ho yung panahon na yon, mga boss. Ngayon, si Banat Bay galit na galit. At ito simula pa lang naman kasi itong mga bugok na mga DDS na naman kasi na ito. Ba't hindi sa inyo magagalit si Banat Bay, si Panelo, si Maharlika? Binantaan na kayo Sinabihan na kayo. Pero nagpauto pa din kayo. Di ba? Gagalit si Banat Bay kasi daw po meron sa PDP. Pakinggan nyo ho, mga bossing. Banat! Election. Yan, unang banat pa lang ni Banat Bay. Before the election, Few days before the election, lumapit na po yan kung kani-kaninong Duterte, allegedly. Pero lumapit na po siya para talagang pumanig sa Duterte. And walang kumagat sa kanya. Sino kaya yon? Jaime Marcos at Villar? Ano po? Kasi sila yung nandoon walang kumagat. Wala pong kumagat sa kanya doon sa Duterte Kasi nga, doon sa Duterte. Nilapitan yung Duterte, tatlo panalo, Marcoleta, Bongo, at si Bato. Yung 7 talo. Masaya daw ang DDS.